Yan, purihin ng Diyos, hallelujah. Isang magandang tanghali po sa bawat isa, mga kapatid. Tayo po ngayon ay nasa series ng ating discipleship. And last na topic natin is uh, about one God. No? As God the Father, as the Most High, kataas-taasang Diyos, and yung Son as as our Lord, no? Our Savior, 'di ba? Son of God, Son of Yahuwah, no? So, ibig sabihin, na-explain natin yung about sa hierarchy na ang pinakamataas ay ang Ama, then yung anak is ah, yung ah, nasa kanan kamay, nasa kanang bahagi, which is second in the hierarchy, no? At kung ano yung relationship nila, na hindi sila talaga ah, modalistic o one, as in one, literally, pero separate being sila, no? At si Yahusha ay tinatawag na firstborn sa lahat ng creation. So, yun yung mga napag-aralan natin last time. So, very interesting, di ba? So, ngayon, tutuloy tayo ngayon sa pag-aaral natin. And yung topic natin today is about covenant. So, before we start, ah, tayo muna ay manalangin. Hingi tayo ng guidance, wisdom sa ating Panginoon. Hallelujah. Amang dakila, amang Yahuwah, ikaw po ang isang Diyos na aming sinasamba, pinupuri at dinadakila. Ikaw ang Diyos ng Israel, ni Abraham, Jacob, at ni Isaac, ang aming mga patriarchs. Hallelujah. Ikaw nga po ang isang Diyos na kataas-taasan at gumagawa ng lahat ng mga bagay. At nasa iyo lahat ng bagay nagmumula. Hallelujah. Salamat po, Ama. Kami po ay lumalapit sa iyo, sa iyong kahabagan. At humihingi po kami ng gabay sa lahat ng aming mga gagawin today. Sa pag-aaral namin naman, humingi po kami ng pagsama mo. Patawaran mo nga po kami sa lahat ng aming mga kasalanan. At pakalinisin mo nga po ang mga kalooban, just like a hyssop, make us white as wool, and sanctify us through Yahushua na iyong anak. Natanggap namin ang kanyang handog na para sa kapatawaran ng mga kasalanan. Hallelujah. And we claim that we are cleansed, we are sanctified, at samahan mo nga po kami ng iyong Espiritu, panahan mo nga po kami at yun na rin. Buhos mo sa amin ng pagpapalang spiritual at karunungan na rin sa bawat isa. Open our hearts and our minds and let your wisdom flows sa bawat isa and fills us, i-fill mo kami, punuin mo kami ng iyong presensya, ng iyong anointing. Hallelujah. Salamat po. Aming sinisira at pinawasak ang mga gawa o plano ng aming mga kaaway. Kami po ay mananatili sa iyong kapayapaan, sa kapayapaang iniwan sa amin ni Yahusha. Hallelujah, sa pamamagitan ng iyong Espiritu. We claim, hallelujah, and na yung kapayapaan sa isip namin, Ama, bagamat kami ay ah, nasa gitna ng mga ah, pagsubok, hallelujah, sa kaguluhan ng mundong ito, Ama, bigyan mo nga po kami ng katiwasayan sa aming puso, hallelujah. At alam namin na hindi mo kami iiwanan, hindi mo kami pababayaan, at kami magtitiwala sa iyo. Ama, maraming po salamat, loobin mo nga po na matutunan namin ito about sa covenant, at ikaw nga po ang mag-orchestrate, pag-maniobra ng mga mangyayari at mga pangyayari. Let your servant speak according to your will. Magamit mo ang iyong lingkod. Hallelujah, magsabi ng iyong mga salita. Hindi ko maitaas sa aming kalagitnaan. Hallelujah. Salamat po, minamahal ka namin, pinupuri, sinasamba, tinadakila. Ito ang aming samot dalangin. Sa tanging pangalan ng iyong anak si Yahshua. Amen. Ayan, hallelujah. So, yung nakikita niyong screen ngayon is about, eto, no, sa yung PowerPoint, di ba? Diba? Yan. So, ngayon yung pag-uusapan natin is covenant. Yan. So, ito kasi yung hierarchy. Ito yung flow natin, no? Once we know kung paano magbasa ah, ng kasulatan in context, 'di ba? Sa interpretation, tamang interpretation, makilala natin ang pangalan ng Ama, malaman natin yung pangalan ng Anak, at matutunan natin ang kung sino ang Diyos, kanyang pagka-Diyos, 'di ba? At tungkol sa iisang Diyos. And then papasok na tayo sa covenant, no? Sa covenant, and then after niyan is yung law. After ng law,
is yung tinatawag nating ah, ah, tinatawag nating Sabbath and priesthood. Yung next, no? Sa covenant. Yan. Hmm, nakalagay diyan, entering the covenant of Elohim, understanding the old covenant. Hallelujah. May open lang ako na ano, na okay. Kaya pala. Hmm, tanggal. Yan. Yan, hallelujah, no? Ayan, no? Puntahan natin dito. Covenant. Entering the covenant of Elohim, understanding the old covenant and the new covenant. Yung lumang tipan tsaka yung bagong tipanan. Yan. So, coming from understanding, natutunan natin nung nakaraan, and ngayon kasi nasa ano na tayo, di ba? Nasa pag-aaral tayo ng Torah, which is sa Numbers 7 na nga tayo, di ba? And we understand, no, na before magkaroon ng tipanan ah, dito kay Moses, may mga ibang tipan pa na nangyari before that, no? Like yung kay Noah, nagbigay ng tipan ng Diyos, no? So, at iba pang mga tipan na binigay ang Diyos sa mga Levita, kasama na rin, no? Wala pa tayo kila David, wala pa tayo sa iba pang mga tipan. Pero makikita natin na yung pattern ng tipan is accordingly sa definition ng covenant. Ano ba yung definition ng covenant? Yan. Yung Bible tinuturo sa atin na ang Diyos is nagbibigay ng covenant sa kanyang mga pinili, sa kanyang mga tao. At dito matututunan natin na hindi lang yung salvation, yung kaligtasan, hindi lang basta maniniwala ka. Okay? Kung hindi, kailangan makapasok ka dun sa covenant, sa relationship. Kasi kapag iba kasi naniniwala ka, pwedeng naniniwala ka na wala kang relasyon eh. Di ba? Pwede naman yun. Na walang, na walang legal na relasyon. Covenant of Elohim. So dito magbibigay tayo ng mga example regarding dyan. And, so meron tayong opening question. Number one, if there is a covenant that offers eternal life, would you enter it? Pag meron bang isang tipan na mag-o-offer sa atin ng buhay na walang hanggan, papasok ba tayo doon? So, siyempre, lahat naman tayo, yes. Diba? Lalo na kung wala ka namang personal na parang ibabayad. Sometimes kasi, no, yung tao kasi, they want to enter into the covenant ah without, ano, consequence. 'Di ba? Parang, parang ayaw nila ng may limitation, ayaw nila ng may rule, ayaw nila ng mayroong law. Gusto na lang nila covenant. Kasi, pag sinabi kasing eternal life, lahat namang gusto yun. Pag sinabi naman natin covenant, gusto lang nila yung covenant na maluwag, na malaya, 'di ba? Na pwedeng gawin kahit anong gusto, no? Pero yung covenant, tumutukoy kasi yan sa mga tatanggap ng pangako ng Diyos. Ano ba yung pangako ng Diyos? 'Di ba buhay na walang hanggan. So hindi lahat makakaroon ng buhay na walang hanggan. Yun lang mga papasok sa tinatawag nating covenant. Tinatawag nating tipan. So mahalagang pagtuturo is yung tipan kasi kapag hindi ka nakapasok doon is ah, hindi ka magiging bahagi ng sambahayanan ng Diyos.
Yun gano'n lang kasimple yun, 'di ba? Ano ba yung covenant? Covenant is a binding agreement between two parties. So meron dalawang partido. Yung isa, yung nagbigay ng covenant. Siyempre, di ba? Covenant, dalawang partido, dalawang magkahiwalay na partido. Hindi pwedeng iisa. Hindi ako pwedeng maggumawa ng covenant sa sarili ko. No? Hindi ako pwedeng makapagtipanan sa sarili ko. Kailangan meron akong pagbibigyan ng tipan. Okay? So ito, sa pamamagitan ng covenant, ah, na-establish yung relasyon. Ibig sabihin, nagiging ganap o nagagawa yung isang relasyon, nakakaroon ng relationship. At doon sa relationship na yon is may mga pangako at may mga obligasyon. Okay? Yan yung ayaw ng mga tao, yung magkaroon ng obligasyon. Kaya nga yung iba gustong pumasok ng relasyon, hanggang relationship lang pero walang covenant, walang tipan. No? At yung iba naman, yung tipanan is by words lang, by mouth, di ba? Pero dito, nakikita natin na binding agreement siya. Ibig sabihin ng binding agreement is ah, 'pag ano 'yan, 'pag magkakaroon ng pagsang-ayon 'no, o pag-a-agree yung bawat isa, pagkakasundo. Pinagkakasunduan ng dalawang partido at dun sa dalawang partido na yun, meron silang katibayan na hawak na ito nagkasundo tayo dito. Hindi siya by ano, hindi siya yung by salita lang, 'di ba? Kahit naman tayo 'di ba kapagka ano, gagawa tayo ng isang kasunduan, siyempre may mga ano pa nga tayo, pa-notary mo para meron kang habol, 'di ba? Paano mo, tawag dun, yung gawa kang kasulatan tapos papirmahan mo sa kanya para puwede mong ireklamo pagka hindi siya sumunod, 'no? Sa atin 'yun, 'di ba? Isipin mo na lang kung merong makikipagkasundo sa'yo na, "Okey lang 'yan, wala hindi na kailangan 'yan." Magtitiwala ka ba dun? 'Di ba parang ang hirap magtiwala, eh, 'no, na kahit kakilala mo, 'di ba? Kahit kakilala mo na, "Okey lang, hindi na kailangan pa ba wala ka bang tiwala sa'kin? Hindi ka ba naniniwala na gagawin ko 'yan, susundin ko 'yan, hindi ako lalabag diyan." 'No? Pero hindi ganoon kasi. Hindi naman sa walang tiwala ang tao, pero nabubuo kasi yung legal na obligation na sakop ng batas. Ibig sabihin protektado ka ng batas pagka meron kang legal na pinanghahawakang katibayan, 'di ba? At doon sa katibayan na 'yon puwede mong i-claim, puwede mong sabihin na, "Ito nasusulat sa pinagkasunduan natin, 'di ba? Magsusustento ka sa'kin." 'Di ba? Kunyari gano'n, 'no? 'Pag hindi mo ginawa 'yan pababarangay kita, puwede kang makulong, 'di ba? Puwedeng gano'n. O yung mga obligation, "Eto na meron tayong kasunduan, ito obligasyon mo 'to, eh. Obligasyon mong, ah, mag-ano sa'min, kumbaga obligasyon mong protektahan kami kasi nakalagay sa pinagkasunduan natin, 'di ba?" So 'yun ang ibig sabihin 'no, ibig sabihin meron kang karapatan 'pag meron kang katibayan ng kasunduan. Hindi mo puwedeng, ah, i-claim yung karapatan 'pag wala ka namang pinanghahawakan. For example na lang din 'no, example, alam niyo yung mga HMO? HMO yung mga card 'di ba, yung mga kunyari pumasok ka sa ano, ospital tapos, wala kang babayaran mo, 'di ba, tatanungin ka, "May card ka ba, may HMO ka ba, meron ka bang PhilHealth?" May 'di ba mga gano'n? So yun kasi may tinatawag na claim. Yung claim na yun ibig sabihin, titingnan nila kung ayon ba doon sa pinagkasunduan natin, pasok ba yung sakit mo dito sa cover ng benepisyo mo, 'di ba? For example, 'di ba, ang sakit mo naaksidente ka, yung ano, kunyari yung heart attack, "Ay hindi po yan sakop ng ano namin, ng wala naman sa kasunduan natin yan, eh." So hindi mo puwedeng i-claim yung isang bagay na wala kayong kasunduan. Nakikita niyo? Ito sa legal 'to ng ano, I mean itong analogy na 'to, physical 'to. What more pa kaya 'pag spiritual,
Isipin mo na lang 'no, kini-claim mo yung isang bagay na, sinabi ng promises ng Diyos. Pero ang promises na yun para sa kanyang bayan, ta's kini-claim mo. Ta's 'pag hindi mo nakuha magagalit ka sa Diyos, 'di ba? Why? Kasi wala naman kayong legal na na ano, eh, wala siyang legal na obligasyon sa'yo kasi first of all, wala ka naman sa tipanan na ginawa niya. Hindi ka naman pasok dun, 'no? So, hindi ka puwedeng mag-claim ng isang bagay na ano, na para lang yun sa bayan niya. Unless, ibigay niya sa'yo yun wholeheartedly. Kunyari gusto niya mag-provide, 'di ba? Kung gusto ka niyang i-bless, natutuwa siya sa'yo kahit wala ka sa tipan, it's his heart na i-bless ka, gagawin niya yun regardless kung nasa tipan ka o wala. Pero 'pag nasa tipan ka, puwede mong sabihin, "Panginoon, sabi mo ikaw yung manggagamot ko kasi nasa tipanan tayo." Hindi niya puwedeng sabihin na, "Ayoko." Hindi puwede. Why? Kasi nasa obligasyon niya yun sa atin. Nakuha natin. Okey. O first illustration natin kontrata, yan. Naalala ko yung mga legal contracts na yan, eh. For example 'no, kapag papasok ka sa ano, sa, kumpanya, kunyari isa kang empleyado, 'di ba? Kunyari pasok kang trabaho 'no, mahalaga yung kontrata. Kasi kapag walang kontrata, puwede kang maabuso, first of all. Hindi mo alam yung mga karapatan mo, eh. Hindi mo alam yung mga limitasyon niya, 'no? Eh, paano kung pinagtrabaho ka niya ng 10 hours? Eh, 'di ba, usually alam natin 8 hours lang yung trabaho 'no? Kasi yun yung usually nasa kontrata. Eh, pinagtrabaho ka niya ng 10 hours o 12 hours. Ta's ngayon nagreklamo ka, "Boss, kasi ano, tawag dun, alam ko 8 hours lang yung nakasulat sa kontrata pero 12 hours pa ako pa nagtrabaho." Puwede ba niyang i-deny yun? Yes. Oh, ano yung katibayan mo? Eto, pinagkasunduan natin, kontrata ko, 'di ba? Yung contract ko. So, puwede mo siyang i-sue o puwede mo siyang, tinatawag dun, kasuhan sa DOLE. Siyempre yun mo usually DOLE 'no, regarding doon sa, hindi niya pagsunod sa contract o breach of contract. Alam niyo ba yung breach of contract? Familiar kayo sa breach of contract? Ayan. So, usually yan yung mga kontrata na, for example is, ah mangongontrata ka ng mga gagawa ng bahay mo, 'di ba? Usually kontrata 'yan, oh, "Sige kontratahin kita, ikaw gagawa ng bahay ko." Eh, napagkasunduan niyo do'n parang 5 months lang matatapos na 'yun, ta's ito lang yung budget 'no. Eh, sumobra. So, nagkaroon ng breach of contract. Ibig sabihin hindi niya nasunod yung nasa kontrata, so meron siyang penalty. Nakukuha ninyo? May penalty 'pag hindi mo nagawa yung nakasaad sa kontrata, mayroong parusa. So, magbabayad ka ngayon ng, penalty na yon. Kahit regardless kung sino man yung nag-break o nag-breach ng kontrata. So, likewise, sabi diyan, without entering God's covenant, there is no claim to salvation. Yan ang malinaw doon. Pag wala ka sa covenant, wala ka sa salvation. Bakit? Kasi lahat lang na nakasulat sa libro ng buhay, yun yung nasa covenant ng Diyos. Nakuha natin? Pero kapag wala ka doon, syempre, ano ba yung last na resort? Tatapon ka dun sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Yun yung final judgment doon sa mga hindi tumanggap ng covenant ng Diyos. Puwede kasi naniniwala ka na wala ka sa covenant. Ayan yung sinasabi natin, 'no. Sabi ng Panginoon, "Hindi lahat na tatawag sa'kin, Panginoon, Panginoon, papasok sa kaharian ng langit." Pero may nagsabi din sa Joel 'no, lahat ng tatawag sa pangalan ni Yahovah ay maliligtas. So, alin dun yung tama? Hindi 'di ba? Yung sabihin 'pag tinawag mo nga siya 'pag tinawag mo siya, "Panginoon, Panginoon, ligtas na ako." O 'pag tinawag mo siya, "Yahovah, iligtas mo ako, ligtas na ako." 'No? Actually, yung mga tumatawag sa kanya ng, Yahovah is sinasabihan niya dun yung mga nasa covenant. Lahat ng tatawag sa kanya maliligtas. Hindi ka naman tatawag sa kanya na hindi mo siya kilala, 'di ba? Isipin mo 'no, ah, ano ba yun, for example, tumawag ka sa isang
sa isang kumpanya na hindi ka naman empleyado doon, 'di ba? So parang, "Teka, bakit ka tumatawag sa'kin? Hindi naman kita empleyado. Wala naman tayong kontrata." 'Di ba? Di ka na di ka nga pumasok dito isang miski isang araw tapos tatawag ka sa'kin para sa isang bagay na kine mo na ng salvation 'no. So in regards sa salvation natin, we know ang Diyos gumagawa ng ano, meron siyang pamamaraan na hindi natin pamamaraan. Hindi natin puwede sabihin na, "Panginoon, nagpalayas ako ng mga demonyo sa pangalan mo. Gumawa ako ng mga himala sa pangalan mo. Nag-preach ako, ikaw pa nga lagi yung tinataas ko." Si Yahushua yung kausap. Pero ano ba sasabihin niya, "Hindi ko kayo kilala, lumayo kayo sa akin mga gumagawa ng kasamaan." Yung paggawa ng kasamaan ay yung paglabag sa kanyang kautusan. Amen. Hallelujah. Yun yung first illustration. Second illustration natin is yung marriage, kasal. Ito yung an example ko doon sa ano, sa Caloocan din. At naunawaan din naman. Madali kasi unawain yung kasal eh. Kasi lahat naman dumaan diyan, 'di ba? Yung iba hindi dadaan diyan, gaya ni Paul, no? Pero I mean, it is very common and understanding na kapagka kasal kayo, meron ka ng obligasyon at sakop ka na ng batas. Hindi ka puwedeng mag-claim ng isang bagay na hindi kayo kasal. Kaya yung mga bagay gaya ng mga, ah, for example 'no, yung, ah, about sa pagbibigay mo ng iyong sarili o yung tinatawag na sexual relationship, sa kasal talaga yan mahalaga. Kasi doon sa kasal mayroong tinatawag na binding of the law. You are binded by the law. No, ibig sabihin, cover ka ng law kapag kakasal kayo, pwede kang mag-claim, no? Kasi hindi mo siya pwedeng kasuhan ng adultery, hindi naman kayo kasal. Paano mo siya kakasuhan ng adultery, hindi naman kayo kasal, no? Paano kung nangaliwa siya? Sabihin natin, "O sige, sama na lang tayo," 'no, ta's nangaliwa yung isa, 'no? Hindi mo puwedeng hindi ka puwedeng mag-ano, kuha ka ng lawyer, tapos magreklamo ka sa pulis, "Nangaliwa po yung asawa ko." Teka, kasal ba kayo? Asan yung marriage contract ninyo? Oh. So may mga bagay na hindi mo maka-claim 'pag hindi kayo kasal. Kaya yung marriage covenant is very important. Marriage covenant, yan. Yung dalawa ay magsasama, yan. Yun lang yung boundary ng sexual relation, marriage. So outside the sexual relation, ang tawag dun ay sexual immorality. Apart from marriage, okay. Pero hindi naman lahat ng marriage kailangan ano eh, tawag dun, obligasyon na kailangan nasa church, kailangan nasa ganito, kailangan nasa ganyan, no? 'Di ba? Kahit kahit naman noon wala namang mga seremonya. Ngayon lang naman din, no? Kasi ah, we are doing kung ano yung nangyayari sa ngayon sa kasalukuyan. Sakop ng batas, requirement ng batas. So ginagalang kasi natin yung batas ng Pilipinas, 'di ba? Pero ah yung kasi yung isang way ng Diyos, sabi niya naman, napag-aaralan din naman natin, 'di ba? Na ah, igalang ninyo yung mga namumuno sa inyo. Ayan sabi doon, which is yung mga authorities. Kung saan man tayo, sundin natin kung ano yung pinapagawa nila. No? Unless, mapagawa sila ng isang bagay na against sa law of God, sa utos ng Diyos. The covenant with God is also a binding relationship. Marriage, according sa scripture, is ang lalaki babae ay nagiging isa, 'di ba? Sa ganoong paraan nag-bound sila together, naging isa sila sa paningin ng
Diyos. Pero magkahiwalay pa rin naman sila na person. Nakuha natin. So, ganun din sa covenant natin sa Diyos. Nagiging isa tayo sa Kanya. Okay. Nakuha natin. So, may mga rules and regulation na hindi ka na, syempre pag nasa marriage ka na, hindi ka na pwedeng mag-chat-chat sa mga ibang mga guys o ibang mga girls, di ba? May mga limitation na yon. Hindi ka na pwedeng magbuhay binata na wala ka pang pakialam sa family mo. So, yung first priority mo na yung family mo, yung anak mo, yung asawa mo, no? Tapos yung asawa naman, gaya ng nasa scripture, is ibibigay yung life niya sa kanyang wife, at yung wife naman is magpapasakop doon sa husband. Yun ang design ng Diyos. Okay? Next natin. Covenants in the Bible yan. So maraming mga covenant o tipan na ginawa ang Diyos. So nagbigay siya ng tipan kay Noah, kay Abraham, sa Israel, kay David. Ayan. At lahat ng ito tutungo sa isang pinaka-ultimate na tipan, which is ang tipan sa pamamagitan ng kanyang Mesiyas. Ayan. Sino ba yung Messiah? Si Yahushua. Yun din yung yung sinasabi na ng New Covenant na tinatawag natin. New Covenant, Renew Covenant, or tinatawag natin bagong tipan na ginawa ng Diyos sa tao. Sa pamamagitan ng kanyang anak. Okay? Gusto naman makikipag-covenant si Yahushua ba o ang Ama? Diba? So it's Yahuwah yung makikipag-covenant sa atin. Pero yung kanyang tagapamagitan, walang iba kung hindi si Yahushua. Siya yung magbibigay ng covenant. Kumbaga siya yung lawyer natin, tagapamagitan. Alala ko kapag ka magko-covenant ng isang isang mag-asawang lalaki, babae. Hindi lang naman silang dalawa eh. Mayroong isang namamagitan, which is yung priest. Sino man pare man yun, di ba? Siya yung namamagitan sa covenant na yun. Nila. Nakuha natin. So, ganun yung ginawa ni Yahusha. Yung pakikipag-covenant natin sa Ama, yung kasi yung two parties eh. Yung Ama, tapos tao. Tayo. Sapagkat mayroong isang tagapamagitan sa Diyos at sa tao. Walang iba kung hindi ang taong si Yahusha HaMashiach. Ayan, yung covenant kay Noah. Sa Genesis 9:8-17, nangako ang Diyos na hindi na muli niyang sisirain ang mundo sa pamamagitan ng pagbaha. Ano yung senyales? Rainbow. Yan. Hindi yan senyales ng pride, di ba? O kaya nung LGBT. Hindi yan sign ng pride. Ang rainbow ay promise ng Diyos. Yan ang sign ng Diyos. Sign of the covenant yan. Okay? Next, covenant with Abraham. Genesis 15:18 or Genesis 17:9-10. Chapter 17, verse 9-10. Yung promise o yung pangako is promised land. Yung bayang pangako. At syempre, ah, yung madaming mga anak. Father of the nations. O mga descendants. Mga apo-apuhan. Lahi. Okay? Ano yung sign? Circumcision. Covenant with Israel, Deuteronomy 5. Yung sa Sinai, covenant and establish ang law for Israel. Meron pa ba? Yan, covenant with David. Sabi dito, yung 2 Samuel 7, chapter 7, verse 12-13, yung pangako na hindi mawawalan ng
ng hari sa trono, no? Sa lahi ni David. Okay? At yung Messiah ay manggagaling sa lahi ni David, which is ang lahi ng Judah. Yan. Ito naman yung New Covenant. Sa Jeremiah 31 verse 31 to 34, ito yung pangako ng Diyos ng isang bagong covenant o tipan na gagawin niya sa bayan ng Israel. Hindi katulad ng tipan na ginawa niya sa kanila nung nilabas sila sa Egypto. Kung hindi, ito ang tipan kung saan isusulat niya ang kanyang mga kautusan sa kanilang kalooban, sa puso at sa isip. At sila ang aking magiging bayan at ako ang kanilang magiging Diyos. Okay. Nakasulat pa nga doon na ano eh, na kalilimutan niya, kalilimutan ko ang kanilang mga kasalanan, nilinisig ko sila sa kanilang mga kasalanan. Hindi na sila magtatanong sa isa't isa kung sino si Yahuwah sapagkat lahat ay malalaman kung sino siya. Sapagkat sila ay ah, kanyang magiging bayan at si Yahuwah naman ang ating magiging Diyos. Okay? And that's the last part. So makikita natin dito, merong ah merong three step para magkaroon ng covenant. Okay? So number one, proposal. Number two, agreement. Number three, sell, yoke, or seal. So if kung itutulad natin yan sa tinatawag nating marriage contract o covenant, tipanan. Yung number one, proposal. Siyempre, po-propose ka muna. 'Di ba? Kaya nga may nagpo-propose na ano eh, malay mo ba kung ayaw niya, mag-no siya. At least hindi na matutuloy kaagad, 'di ba? Kaysa assume mo, o nag-set na ako ng kasal natin, 'di ba? Hindi pwedeng gano'n. Po-propose ka muna ano yung magiging benefit niya. Mamahalin kita habang buhay. Hindi ka na hindi ka na malulungkot, hindi ka na mag-iisa. Po-provide ko lahat sa'yo. Yan ang mga proposal, 'di ba? Magpo-propose ka. Siyempre i-aano mo siya, yung mga ano mo, yung mga terms mo na gagawin pagka pumayag siya na makapagtipanan sa'yo. Yan, usually ganyan, 'no. So ano yung number two, agreement. Ito na yung ceremony, 'di ba? Ito na yung kasal. Se-set na kayo ng kasal kasi umuo na siya, pumayag siya sa covenant mo, sa mga terms mo, 'no? Sa mga pinag-usapan ninyo. So ito na yung kasalan. Ito na yung schedule. Ito na yung seremonya. Tas doon, ito na yung mga ritual, 'di ba? Analogy lang 'to, analogy lang, parang, example lang 'to. And then yung seal number three, ito na ngayon yung, ah, ito yung pinakamahalaga. Kasi lahat ng mga bagay, seremonya lang 'yan. Kapag walang selyo, hindi pa din kayo kasal, 'no? Iniisip kasi ng iba, kapagka you may kiss the bride, okey na, kasal na kayo. Pero hindi pa kayo legally kasal, 'no? Unless pumirma kayo saan, sa marriage contract. 'Pag walang marriage contract, hindi pa rin kayo kasal, okey? Tanungin mo muna 'no, may marriage contract ba 'yan? Kasi usually ano, pinipirmahan naman 'yun on the wedding day, 'di ba? Within the ceremony, pinipirmahan naman 'yun. 'Pag walang pirmahan na gano'n, do'n ka magtaka, 'wag ka munang makikipag-honeymoon, 'di ba? Kasi wala pa naman kayong pinipirma, wala pa ngang ano, 'no? Malay ko ba kung fake yung priest na nagkasal sa'tin, 'di ba? So, peke lahat, 'no? Kasi yung iba kasi, kinasal na pala sa iba, 'di ba? So, usually, part ng babae o part ng lalaki na alamin kung kinasal na ba yung magiging partner nila, 'di ba? Meron tinatawag na certificate of no marriage o SENOMA. So, doon malalaman mo kung hindi pa ba siya kinakasal o kinasal na. No, wala namang divorce sa Pilipinas, eh.
So, walang kawala. Okay? Nakuha natin. Ayan. Same thing sa mga ano, sino ba dito yung gustong bumili ng bahay, bumili ng house and lot, 'di ba? May mga proposal 'yan. Magkano ba 'yan, no? Magkano magiging discount ko pag cash? Ano yung mga terms? How much monthly? How much the DP, down payment? And then yung agreement, pupunta kayo sa isang lugar, then doon na makakaroon ng agreement, then yung seal, pipirma na kayo sa tinatawag na contract. Okay. So yun yung, sa ganung paraan, yun yung pattern ng paggawa ng isang covenant. At yun yung dapat nating makita. Ganun din ba yung pattern na ginawa ng Diyos sa paggawa ng covenant o ng tipanan? Titingnan natin. Ayan. So sa Old Covenant, sa ganitong paraan, nag-present ng terms of the covenant ang Diyos. Makikita natin yan dito sa Exodus 19 verse 4 to 6. Kung babasahin natin yung Exodus 19, basahin nyo na lang sa inyo. Verse 4 to 6. Di ko kasi mapalitan ng ating screen. Or mag-reshare na lang ako. Siguro reshare na lang ako. Kita nyo na ba? Hindi nyo kita yung screen? I mean yung screen ko ha. Ayan. Sabi dito, nakita ninyo ang ginawa ko sa Ehipto. Nakita rin ninyo kung paano dinala ko kayo rito tulad ng isang agilang nagdala ng kanyang inakay. Kung susundin ninyo ako at magiging tapat sa ating kasunduan, tipan, sabi diyan, kayo ang magiging bayang hinirang. Ang buong daigdig ay aking, ngunit kayo'y aking itatangi. Kayo'y gagawin kong isang kaharian ng mga pari at isang bansang banal. Yan ang sabihin mo sa mga Israelita. Yan yung proposal ng Diyos. Nag-propose siya sa Israel. Okay. Pero siyempre, hindi naman direkta sa Israel dahil nga ginamit niya itong sino? Si Moses. Siya kasi yung tagapamagitan. Siya yung tinatawag nating middleman. Okay. Yun ang proposal. Next, agreement. Sa Exodus 24:7, Exodus 24, chapter 24, verse 7, sabi dito, kinuha niya ang aklat ng tipan. Yung aklat ng tipan, nandun kasi yung ano, yung mga terms. Nandun yung mga rules. Nandun yung mga obligasyon, 'di ba? At binasa ng malakas. Sabay-sabay namang sumagot ang mga Israelita, susundin namin ang lahat ng utos ni Yahuwah. So nagkaroon ng agreement. Nag-agree itong Israel kasi nag-confess sila by mouth na sila susunod sa ano, saan? Sa lahat ng nasa aklat ng tipanan. Yung next natin is Selyo. Ayan, sa Exodus 24:8, yung next verse, 24:8. Sabi dito, pagkatapos kinuha ni Moises ang mga mangkok ng dugo at minisikan ang mga tao. Sinabi niya, ang dugong ito ang siyang katibayan ng pakikipagtipang ginawa sa inyo ni Yahuwah sa pagbibigay sa inyo ng kautosang ito. Yan. So meron ng selyo. At ang selyo ay ang dugo ng hayop. Okay. Nakuha natin. Nakuha natin yung pattern, yung proposal, yung agreement, tapos yung selyo. Okay? And hindi naman physical yung selyo eh. Kasi siyempre pag naligo ka, binisikan ka nga, pero pag naligo ka, mawawala na yung dugo sa'yo, di ba? Pero what I mean is, yun yung sign niya ng Diyos
na winisikan ka, ibig sabihin, kasama ka na dun sa kanyang ano, sa kanyang bayan. Kasama ka na doon sa kanyang tipanan. You are under his jurisdiction. Ayan yun. Okay? Meron ng legal na relationship. Di lang basta kilala nila si Yahuwah, meron na silang relasyon. At ang nagbabind sa kanila is yung selyo. Yung ano, yung tinatawag nating, yung nga, yung seal. Yung nagbind sa kanila, yung selyo. Parang sa marriage contract, no? Di ba? Ang ganda, di ba? Yung next natin dito. Sa Old Covenant, yung mediator o yung middleman natin, si Moses, yung law ay nakasulat saan? Sa stone, tablets, sa aklat. Nakalimutan ko yung sulat dyan, no? Kasi sa aklat ng kautosan din. And then yung priesthood is Levitical. Ayan. Yung seal is dugo ng hayop. Sama din yun. Problem of the Old Covenant. Ayan. Yung problema sa Old Covenant, according sa Hebrews 10:4, yung dugo ng mga hayop hindi lubusang nakapaglilinis ng kasalanan. Sabi dito sa Hebrews 10:4, sapagkat ang dugo ng mga toro at ang mga kambing ay hindi makakapawi na kasalanan. Ano kasi yan eh, no? Magkaugnay kasi yung covenant tsaka yung tinatawag nating priesthood. Kaya siyempre, may mga pagkakataon na ano, na merong hindi makakasundo. Hindi ano, hindi makakasunod. Yan, doon sa covenant na yun. So, siyempre may penalty yun, no? So, paano babayaran yung penalty na yun? Lahat naman eh, kahit naman sa internet bills natin eh. Kasi kaya hindi ka nakabayad, no? May penalty ka next na bill mo, 'di ba? So yung penalty na yun, sino magko-cover nun? Paano natin yung babayaran sa Diyos? So mababayaran yun sa pamamagitan ng priesthood o paghahandog para sa pagbabayad ng kasalanan, 'di ba? Pero ang problema daw sa Old Covenant, yung kasalanan hindi lubusang napapawi. Sabihin na hindi lubusan napapawi, hindi lubusan naaalis sa tao yung kasalanan. Nagbabayad lang siya ng kasalanan pero hindi natatanggal sa kanya. Makuha natin. Yan. So parang ano, no? Parang for example, may penalty ka, nabayaran mo na. Pero hindi yung guaranteed na hindi ka na makaka-penalty kasi next time naka-penalty ka ulit. So bayad ka ng bayad kasi penalty ka ng penalty, hindi mo lagi nasusunod yung tamang pagbabayad sa due date. Yan. Sa New Covenant naman, ang mediator natin si Yahushua. According sa Hebrews 9:15, kaya nga si Kristo ang tagapamagitan ng bagong tipan, sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ipinatawad ang paglabag ng mga tao noong sila'y nasa ilalim pa ng naunang tipan. Dahil dito makakamtan ng mga tinawag ng Diyos ang walang hanggang pagpapala na kanyang itinangako. So nangako ang Diyos ng walang hanggang pagpapala at makakamtan natin yun sa pamamagitan ng bagong tipan, which is ang tagapamagitan ay si Yahoo siya. Okay? So, actually, isa din yan sa mga ano, itong verse na ito, alam ko, Malakay 3, 1, 1. Sabi dito, sabi ni Yahuwah na makapangyarihan sa lahat, ayan, ipapadala ko ang aking sugo upang ihanda ang daraanan ko. At si Yahuwah ng inyong hinahanap ay biglang darating sa kanyang templo. Darating ang pinakahihintay ninyong sugo
at ipapahayag ang aking tipanan. So yung sugo, para ihanda yung daraanan niya, si John the Baptist o the Baptizer, yung darating na pinakahantay na sugo o Mesiyas, ay na magpapahayag ng tipan, ay walang iba kundi ang kanyang anak na si Yahushua. So nakikita niya yung agency dito, no? Sabi niya, si Yahuwah daw yung biglang darating. Pero ang dumating yung anak. Ganoon naman talaga kahit saang pag pagsasalita ng Diyos, no? Kaya, for example, dadalawin ka ng Diyos, no? Tapos ang dadalaw si Gabriel, di ba? So, ibig sabihin, napapadala siya ng mga messenger na gagamitin niya on behalf of him, di ba? Parang lang yan, ano, pagka nasabihin ko na, ah, sabihin ng presidente na pupunta siya sa ano, no, sa isang summit o meeting ng mga president. And, ang pinadala niya yung ambassador ng Pilipinas. So, hindi siya. Pero, ah, siya yung nare-representa nung inutusan niya. Nakuha natin. Ang tawag doon ay agency. Hmm. Okay. And next natin. New Covenant of the Priesthood. Priesthood ng Melchizedek. Hindi na yung Levitico o mga Levita. Kasi yung mga Levita, yung according sa law, mga Levita lang according sa lahi. 'Di ba? Yung maaaring makapaglingkod sa templo. Eh si Yahushua kasi hindi naman siya sa lahing Levite, kundi sa lahi ng mga Juda. Kaya yung ah, priesthood niya hindi according sa Levitical law, kung hindi according sa ah, priesthood ni Melchizedek. Basahin natin yung Hebrews 7:20. Sabi dito, ang Diyos ay hindi nanumpa na gawin niyang pari ang iba, ngunit nanumpa siya na gawin niyang pari si Yahushua. Ayon sa sinabi niya. Ayan. Ang Panginoon ay sumampa at hindi magbabago ang isip, ikaw ay pari magpakailanman. Dahil sa pagkakaibang ito, si Yahushua ang siyang katiyakan ng mas mabuting tipan. So si Yahushua, pinangakuan ng Diyos, pinangakuan siya ng Ama na siya ay magiging pari magpakailanman. Hindi ayon sa pagkapari ng mga Levita, kundi ayon sa pagkapari ni Melchizedek. Next, promise of the new covenant. Ayan. So ito yung Jeremiah 31 verse 33. Sabi dito, ganito ang gagawin kong kasunduan sa bayan ng Israel pagdating ng panahon. Itatanim ko sa kanilang kalooban ng aking mga utos. Susulat ko ito sa kanilang mga puso. Ako ang kanilang magiging Diyos at sila ang aking magiging bayan. So, same pa rin naman ng promise. Di ba? Gagawin sila. Sa Israel, din naman yung promise eh. Nung binasa natin. Magiging Diyos nila ako, sila aking magiging bayan. Itatangi ko sila, di ba? Sabi doon. Gagawin ko silang bayan ng mga pari at mga hari. Di ba yan ang pangako? Ganun din naman. Ganun pa rin naman yung mga pangako. Ganun pa rin naman yung mga terms. Di ba? Ang difference lang, nakalagay dito, isusulat ko sa kanilang mga puso. At sa kanilang kalooban ang aking mga kautusan. Yung law niya. Ayan. So, illustration natin, yung Old Covenant, nakasulat sa bato, nakasulat sa mga papel, aklat, di ba? Yung New Covenant, nakasulat na sa ating kalooban, sa ating mga puso. Nasa isip na natin yan. Pag nasa heart mo na kasi, hindi na mahirap, di ba? Kaya nga sabi doon, hindi naman napakahirap sundin ng kanyang mga utos. Bakit? Kasi nga nasa heart mo. Isipin mong gumawa ng isang bagay na wala sa heart mo. Di ba? Ang hirap gawin. Di ba? Pero kagandahan nun kasi, according dito sa Ezekiel 26,
24 to 26. Ah, 36 pala. 26 to 28. Ayan, sabi dito, bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong pusong masunurin. Oh. Bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. Ititira ko kayo sa lupaing ibinigay ko sa inyong mga ninuno, kayo ang aking magiging bayan at ako ang inyong magiging Diyos. So related siya dun sa New Covenant, di ba? Kasi isusulat sa puso, sulat sa isip. Sabi naman ni John, hindi naman napakahirap sundin yung mga utos ng Diyos. Kaya pala hindi mahirap kasi yung masunurin na, yung ano, yung masuwayin na puso natin, papalitan pala niya ng pusong masunurin. At hindi lang yun, bibigyan niya pa tayo ng helper, yung kanyang banal na espiritu, na siyang magiging kasama natin sa paglakad natin at pagsunod sa kanyang mga utos. Kuha natin ba? Yan. Next. Entering the covenant. So, paano naman tayo papasok sa covenant? So, meron tayong tatlong bagay na nakikita dyan. Una, faith. Pangalawa, repentance. The pangatlo is baptism. Alright? Malinaw? Okay. Balik, balik muna tayo dito. Hindi, next dito. So, basahin natin yung Acts 2:38. Sabi dito, sumagot si Pedro, pag-isihan ninyo talikuran ng inyong mga kasalanan at mapabautismo kayo sa pangalan ni Yahushua Mashiach upang kayo patawarin at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ayan. So kapag pumasok ka ba sa lumang tipan, kunyari, kunyari nabuhay ka sa panahon na yan, di ba? Nasa pagitan ng lumang tipan at bagong tipan. Kasi tayo ngayon, sa panahon natin, automatically bagong tipan tayo. Kasi di naman natin naabutan yung lumang tipan. Pero sila kasi sa panahon ni Pedro, naabutan nila yung lumang tipan. 'Di ba? So, ibig sabihin, nag-e-exist yung lumang tipan nung panahon nila. Concurrently, habang sila ay pumapasok sa bagong tipan. So, ibig sabihin, meron transition from old to new covenant. Okay? Ibig sabihin, makakaroon sila ng ah, pronouncement ng allegiance. Ibig sabihin, pag nasa lumang tipan ka, hindi mo pwedeng sabihin na pasok na ako automatically sa bagong tipan kasi ano nakapasok na ako sa lumang tipan. Hindi ganoon. Kailangan mo pa ding pumasok sa bagong tipan. Dahil yung lumang tipanan, syempre nagbabago na yon, iba na yon. Iba yung bagong tipan, iba yung lumang tipan. Hindi ka pwedeng nakapaloob sa luma at sa bagong tipanan. Okay, pasok ka na dapat sa bago. Nakuha natin. Nakuha natin yan. Kaya from Moses na tagapamagitan, magiging bago na yung tagapamagitan mo. So lahat ng bagay nagbabago sa bagong tipan, more on spiritual matters at ang sentro ay si Yahusha. Kuha natin. So paano natin ipapasok yung yung pattern ng covenant? Kasi 'di ba sa pattern ng covenant may proposal, mayroong tinatawag na ah, agreement, okay? At mayroon din tinatawag na seal. Okay. So obviously, yung mga tao doon may faith na sa Diyos. Ang kulang na nila faith kay Christ, kay Yahushua. Kasi nga, hindi pa naman nila ah, hindi naman lahat tumatanggap na si Yahushua yung Messiah.
Si Yahushua yung anak ng Diyos. Kaya kailangan magkaroon muna sila ng faith. Kasi Yahushua nga yung Messiah para siyempre, 'di ba? Makapasok sila doon sa covenant. And then repentance ng kasalanan. And then yung baptism na tinatawag natin by water and by the Spirit o by fire na tinutukoy ng kasulatan. So saan yung proposal diyan? Yung proposal diyan is yung mga pangako ng Diyos. Siyempre yung mga pangako ng Diyos doon sa lumang tipan. Gagawin kayong hari at mga pari, 'di ba? Tapos gagawin daw kumbaga itatangi daw tayo, 'no? Sa lahat ng mga bansa. Tapos ilalagay ang nakalagay pa doon, siya yung ating magiging Diyos, tayo magiging kanyang bayan. Yun yung mga promises. Yun yung proposal. And then yung agreement is eto na, yung faith, yung repentance. Siyempre, nag-a-agree ka na mag-a-agree ako sa pamamaraan ng Diyos ng tipanan sa pamamagitan ni Yahushua. Si Yahushua na yung aking tagapamagitan. Nag-a-agree ka doon. Kaya nga kapag ka nagbabaptize tayo, tinatanggap mo ba? 'Di ba? Si Yahushua bilang iyong tagapamagitan, no? Yung ganon. At nananampalataya ka ba sa Diyos, sa kanyang anak ko si Yahushua, may agreement, no? Itong pagpasok mo sa tipanan, yung baptism by water. Yun yung agreement natin. Yun yung agreement natin sa Diyos na tinatanggap mo nga pag nagpabaptize ka na. Okay? Pwede bang tinatanggap mo na hindi ka nagbabaptize? Ang baptism is part of righteousness. Parte yan ng katuwiran. Kaya nga si Yahushua nagpabaptize. Hindi dahil sa may kasalanan siya, kung hindi para bigyan tayo ng example ng allegiance o ng agreement kung paano tayo makikipagtipanan sa Diyos. Kailangan niyang makipagtipan as tao. Kasi sa lahat ng paraan, tao siya. Nung naging tao siya, no, wala siyang special advantage sa atin. Wala siyang supernatural power. Kasi kung meron siyang mga ganong mga bagay, is hindi niya lubusang ah hindi niya lubusang may experience ng kahinaan natin. Kung may special siyang advantage nung naging tao siya, no? Isipin mo na lang, no, kung may special siyang advantage, pwede natin sabihin na hindi mo naman naranasan, Panginoon, 'di ba? Pero dahil pinaranas sa kanya ng Ama, according sa Hebrews 2, upang siya ay maging isang maunawain, para maunawaan niya tayo, kasi siya ay magiging high priest natin. Ano masabi? Sa lahat ng paraan, siya ay dapat maging katulad ng kanyang mga kapatid. Yan ang sabi dun sa Hebrews 2. So yung baptism is necessary, hindi natin pwedeng gawing palusot yung magnanakaw doon sa hindi na binaptize. Di ba? Kasi wala na siyang chance na magpapaptize. Hindi na siya pwedeng bumaba para i-baptize. No? So yun yung first point natin. Okay? So yun yung agreement. Papasok mo sa agreement. By confessing by your lips na namatay si Yahushua, nabuhay namang muli, tinubos kasi sa iyong mga kasalanan. Ayan. At yung confessing ng allegiance natin sa Diyos, tinatanggap natin ang Diyos bilang nag-iisang Diyos ng buhay natin at ang Panginoong Yahushua bilang ating tagapagligtas at Panginoon. Di ba? Agreement yon. And lastly, yung tinatawag nating seal. Ano ba yung seal natin? According dito sa Matthew 26:28, Matthew 6:28. Ayan, mali. 26. Sabi dito, sapagkat ito ang aking dugo na katibayan ng tipad ng Diyos. Ito ang aking dugo na ibinubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng madami. Ayan.
Kung maalala natin sa Old Covenant, yung dugo ng mga hayop yung naging selyo. Pero sa New Covenant, yung contract signing natin, walang iba kundi ang dugo ni Yahushua. Nakuha natin. Yun yung contract natin sa kanya. Contract signing. Alright? Naunawaan po. No? At pagka nakamtan na natin yan, ah, meron na tayong, legal na tayong pasok doon sa covenant. Meron na tayong karapatan sa lahat ng mga pangako ng Diyos at sa lahat ng mga obligasyon ng Diyos sa kanyang bayan. Tayo ay tinatawag na grafted in na, na idugtong na tayo sa sambahayanan ng Diyos. Makuha po ba mga kapatid? Ayan. So ano naman yung Holy Spirit? Yung Holy Spirit naman, yun yung ginagamit ng Diyos para naman i-preserve tayo. Preserve. Ayan. Sabi dito sa Ephesians 1:13, ayan. Sa pamamagitan ni Kristo, kayo rin naman na nakarinig ng salita ng katotohanan ng magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan at sumasampalataya sa Kanya, ay pinagkalooban ng pinangakong Espiritu bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Ayan. So parang yan yung ano yan ah yung pinaka ano, 'di ba, contract signing na, 'di ba? Kahit naman may kontrata ka pag walang seal ng munisipyo, hindi pa rin yun ano, 'di ba, for example, 'di ba gawa kang kontrata ng walang selyo ng ano, ng for example, deed of sale. Ang tawag doon walang notary, 'di ba? Hindi siya magagamit as legal kasi nga wala naman notaryo. So ganun din sa atin 'no, sa ating faith 'no. Bagamat ang seal natin ay yung blood of Yahushua, yung kasing tatak natin ay yung Holy Spirit. Nakuha natin. So yun ang contract signing natin at yung selyo. Yung banal na yung dugo ng ating Panginoong Yahushua, and then siyempre pag nakapasok na tayo, magkakalooban na tayo ng Holy Spirit, which is yun naman yung binasa natin kanina sa Ezekiel, na magtuturo sa atin ng mga daan ng Diyos. Magbabago ng kalooban natin. Kaya kung makikita natin, no, hindi lahat na nagpo-profess, nagsasabing may pananampalataya sila sa Diyos, nagbabago yung buhay. Ba't hindi nagbabago buhay? Kasi nga hindi lubusang naunawaan yung pagpasok sa tipanan. Sabihin, hindi pa lubusang nagmamanifest yung Holy Spirit sa kanila. Alright? Okay. So ano naman yung sign of the covenant? Kung sa kay Noah, ang sign of the covenant, ano? Rainbow. Kung kay Abraham, ang sign of the covenant is circumcision na pagtutuli. Ano naman yung sign of the covenant ng tipan ng Diyos sa kanyang bayan? Ano? Ang sign of the covenant ay Sabbath. Kung mababasa natin sa Exodus 31 verse 13, sabi dito, sabihin mo sa mga Israelita na ipangili ng araw ng pamamahinga, sapagkat ito ang magsisilbing palatandaan sa inyo at sa inyong mga salin lahi na kayo'y aking pinili para maging bayan ko. So yung kanyang bayan, ipangingilin yung kanyang Sabat. Next topic natin yung Sabat, di ba? So doon na natin pag-usapan yung Sabat. Alright. Pero dito binibigyan ko kayo ng sign of the covenant. Sa mga ano, sa simple analogy sa panahon natin ngayon, 'di ba yung proposal, agreement.
tas marriage, ano na, seal na. Yung seal natin, marriage contract, di ba? Ano naman yung sign of the covenant na meron tayo sa asawa natin, di ba? Ring. Ayan, oh, ring. Ibig sabihin, pag may suot kang singsing, it's a sign na kasal ka na. Palatandaan yun na kasal ka na. Pag wala kang singsing, yung iba, pwedeng, ano, isipin na, ay, hindi pa to siguro kasal, no? Pwede ko pang i-flirt, pwede ko pang anuhin, tawag din. Pwede pa siyang mapasakin, no? Pero pag may ring na, you have the sign, may understanding ka na nakasal na siya. Okay, so hindi masama yung bagay na yun. It's a sign, no? Ano naman natin? Ano yung sign na buntis ang isang babae? Di ba may mga sign, di ba? Pero yung pinaka-obvious na sign, pag lumalaki yung tiyan. Di mo na kailangan tanungin, buntis ka ba o hindi, no? Unless may sakit ka sa tiyan, kaya malaki tiyan mo. Pag sa lalaki naman, automatically, pag malaki tiyan, sabihin unhealthy, na mga ganun. Alright, sige, tuloy natin. Ayun na nga, seal of the spirit. Yeah. Ephesians 1:13. Nauna pala to. Kasi isip ko na to kanina eh. Seal of the spirit. Nagagets ba natin? Di ba ang dami natin natututunan? Evidence of salvation, yan. Ano naman yung mga ebidensya, mga resibo mo? Ligtas ka na ba talaga? O baka sinasabi mo lang yan? No? Tandaan natin, according kay Yahusha, sabi niya dito, eto, sa Matthew 7:16, sabi niya dito, makikilala niyo, ninyo sila sa kanilang mga gawa. Mapipitas ba ang ubas sa puno ng dawag o ang igos ay matitinik na halaman? Sa 20, ang sabi naman niya, kaya't makikilala ninyo ang mga huwad na propeta sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. So by their fruits, you will know their faith. No? Kung huwad ba, kung totoo ba, kung ipokrito ba, di ba? Sa pamamagitan ng gawa. Walang ibang bagay na pwede nating ipakita, na makikita ng iba kung hindi natin ipapakita sa gawa natin. Di mo pwedeng sabihin na mahinahon ka na, no? Tapos nakikita nila sa'yo, ang daldal mo pa din, no? So, hindi pwede yon. Kasi sa pamamagitan ng mga gawa mo, nalalaman kung hindi ka pa nagbabago. Okay? So, ito yung evidence of salvation. First of all, Holy Spirit. Kasi sabi dito, may verse ba dito tayo? Wala. Walang verse. Sabi dito sa ano, sa Ezekiel, binasa natin kanina, 36, verse 26 to 28. Yan. Yung Holy Spirit daw kasi ay yung ibibigay ng ating Diyos para makalakad tayo sa kanyang mga tuntunin at masunod ang kanyang mga utos. Okay. So, related yung Holy Spirit dito sa number 2, which is yung obedience. Bakit? Dahil yung Holy Spirit, according dito sa Acts 5:32, sabi diyan, saksi kami sa mga bagay na ito, kami at ang Espiritu Santo, na ipinagkakaloob ng Diyos sa mga sumusunod sa Kanya. Ayan. So, yung Holy Spirit at saka obedience, magkasunod yan. Pwede kang mag-obey na walang Holy Spirit. Pwede, no? Pero, it's your, mahirap na bagay yon kasi nga, yung heart is by nature masuwayin. Kaya nga kailangan palitan ng bagong puso, pusong masunurin, di ba?
Nakuha natin. So, ang unang sine-circumcise yung heart. 'Pag nabago yung heart, magiging masunurin na siya, pwede na siyang sumunod. Pero yung may work of the Holy Spirit, kasama mo na ang Diyos sa pagsunod mo. Amen ba? Naunawaan natin. So, merong pagsunod na hindi mo kasama ang Diyos, parang mga Pharisees. Merong pagsunod na kasama mo ang Diyos, hindi mahirap yon. Kasama mo na siya eh. Siya na yung magtuturo sa iyo eh. Sabi mo, alam mo yung ano, yung automatical, parang ano, notification. Di ba kapag kunwari, ah, kunwari malapit ka na sa due date, di ba mag-notify sa'yo, oh, malapit na, 3 days na lang, magbayad ka na. Di ba? Automatic notification. Ganun yung Holy Spirit sa atin. Pagka malapit na tayo magkasala, biglang i-convict, no? Ng banal na spirito na huwag mo na ituloy yan. Baka, di ba? Kasalanan yan. Yung mga ganun. Yung notification sa atin ng Holy Spirit. Yung kasi yung ibig sabihin nun, pinagkaloob yun para maging parte ng sistema natin sa pamumuhay. Para merong maggagabay sa atin, magtuturo sa atin kung paano tamang mamuhay. Merong paggabay ng Holy Spirit na kokontrolin ka sa pananalita mo. Yung dati wala kang pigil sa salita, no? Biglang ngayon, meron ka ng self-control kasi kasama yun sa gift of the Holy Spirit, self-control. Kung dati hindi ka no, kumbaga hindi ka kamahal-mahal, ngayon kamahal-mahal ka na. Mga ganang mga bagay, di ba? And life in the Spirit. Yan. So ano ba yung buhay sa pamamagitan ng Espiritu? Mababasa natin yan dito sa Romans 8 verse 7 to 12. Sabi dito, ah, kaya nga kapag tinutuon ng tao ang kanyang pag-iisip sa mga hilig ng laman, kung makalaman yung kanyang pag-iisip, ang isang tao, nagiging kaaway daw siya ng Diyos kasi nga hindi siya nagpapasakop sa batas ng Diyos. At sadyang hindi niya ito magagawa. It's either hindi niya ito mauunawaan o hindi niya ito magagawa. Sapagkat ang mga bagay na espiritual, ang mga kaunawa lamang ang mga espiritual. At ang law according sa Romans 7, basta sa Romans 7, sabi dito, law is spiritual. Sa Romans 7:14, no? Muntik na, 'di ba? Romans 7:14, ang utos ng Diyos o ang kautusan ay spiritual. Alam natin ang kautusan ay spiritual, ngunit ako'y makalaman at alipin ng kasalanan. Ibig sabihin, kung ang kautusan ng Diyos ay spiritual, ang mga kaunawa lamang ng spiritual na bagay, gaya ng kautusan ng Diyos, is yung mga spiritually guided ng Holy Spirit. Alright? Pwede mong matutunan yung kautusan, pero hindi ayon sa pagtuturo ayon sa Holy Spirit. Kasi yung Holy Spirit yung magtuturo sa iyo eh. Siya yung magko-convict sa iyo eh, na mali o tama yung ginagawa mo. So without the knowledge of the law, sabi nga, ignorance of the law excuses no one. So kapag nasa tipan ka na, hindi mo pwedeng sabihin na, Panginoon, hindi ko po alam. Di ba? Patawarin mo po ako, hindi ko po alam. We are still liable. Kaya nga meron pa din sa, 'di ba sa Leviticus, meron pa ring handog para sa mga hindi sinasadyang kasalanan. Kasi nga we're still liable doon kahit hindi mo sinasadya. Meron pa ding dapat bayaran. Pero ang kagandahan noon, cover 'yon ng Levitical priesthood at Day of Atonement, 'di ba? Sabihin, sagot na ni Yahushua yon sa bagong tipan. Lahat ng mga bagay na hindi natin sinasadyang gawin. Ang problema lang natin kung sasadyain natin, no? Kailangan nating mag-repent para manumbalik sa Diyos.
Hindi naman directly apostasy kapagka may mga bagay tayong ginawa, 'no, na kasalanan. Kailangan natin talagang mag-repent lang. Wag lang yung i-de-deny na natin yung ating faith sa Diyos. That's apostasy. Yun yung sinasabi ng kasulatan na once na na-receive na nila yung knowledge of the truth, no? At 'di ba? Hindi na sila mapapanumbalik pa. Kasi nga apostasy yun eh. Pagtalikod din sa faith. Next natin. Ayan, warning. According sa Ephesians 2:11 to 12, yung mga wala sa tipanan ay walang pag-asa. Basahin natin yung Ephesians 2:11 to 12. Sabi dito, kaya't alalahanin ninyo ang dati ninyong kalagayan, kayo'y ipinanganak ng mga hintil, hindi tuli ang tawag sa inyo ng mga Hudyo. Ang mga Hudyo naman tinatawag ng mga tuli dahil sa ginagawa sa kanilang katawan. Noong panahong iyon, sabi diyan, hiwalay kayo kay Kristo, hindi kabilang sa bayang Israel, at hindi saklaw ng tipan na nababatay sa mga pangako ng Diyos. Noong nabubuhay kayo sa mundo ng walang pag-asa at walang Diyos. So, sabihin, yung mga hentil pa sila, yung mga Efeso, wala silang, wala silang tipan. Kasi nga, di pa naman sila pumapasok ng tipan. Kasi pag pumasok ka ng tipan, magiging kabilang ka na sa bayan ng Israel. Amen ba? Kasi yun ang sabi dito sa 19. Kung itutuloy natin hanggang 19, sa 2:19 sabi dito, sa makatuwid, hindi na kayo mga dayuhan o taga-ibang bansa, kundi mga kababayan na ng mga hinirang ng Diyos at kabilang na sa kanyang sambahayan. So yung sambahayan na yon, walang iba kundi ang sambahayanan ng Israel. Next natin, judgment warning. Ayan. So, obviously, ito yung kanina pinag-usapan natin, hindi lahat na papasok sa ng ano, hindi lahat ng tumatawag sa kanya ng Panginoon o Lord o Master ay papasok sa kaharian ng Diyos. Okay? Kundi yun lamang mga sumusunod sa kalooban ng Amang nasa langit. Maunawaan po. The shepherd, ayan. Sa John 10:14, sabi dito, John 10:14, sabi dito, ako nga ang mabuting pastol, kung paanong kilala ko ang Ama, kilala ako ng Ama, ay siya'y kilala ko. Gayon naman, kilala ko ang aking mga tupa at ako na may kilala nila. At inaalay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. Ayan. So, paano ka makikilala bilang tupa kung mapaparegister ka as tupa? Paano mangyayari yon? Through covenant. Di ba? Kasi may tupa, may kambing. So, paano malalaman kung tupa o kambing? Through covenant. Japan. Kilala niya ang kanyang mga tupa. At yung mga tupa niya, nakikilala din siya. Okay? So, hindi pwedeng one-sided lang yung covenant. Hindi pwedeng, may covenant siya sa akin na hindi ko alam. No? Hindi pwedeng ganon. Kailangan both sides, alam nyo na meron kayong tipan. Pero pag isa lang, yung, di ba? Hindi mo pwedeng tawag doon. Meron bang ganon? Meron ba nangyaring ganon na ah, hindi alam nung isa na kinasal na pala siya? No? Hindi ko alam kung may nangyari ng ganon, no? Pero parang imposible kasi, di ba? Ikakasal ka, pipirma ka dun eh. Merong seremonya yun, tapos hindi mo alam. Diba? So in our conclusion, number one, question, naniniwala ka ba? Number two question is, nakapasok ka na ba sa kanyang tipan? Naniniwala ka ba na ang tipan ay mahalaga? Yan. Nakapasok ka na ba sa tipan?
ng Diyos. Ayan. Kung oo, isang magandang bagay yun, no? You have the assurance of salvation. Pero kung hindi ka pa sure, may doubt ka pa, no? Gusto ko lang ah, bigyan ka ng reassurance, no? Na ang Diyos natin ay tapat sa kanyang mga pangako. Okay? So kung sa tingin mo yung first na baptism mo hindi totoo, pwede ka ulit pa-baptize. Yung totoo na, 'di ba? Yung hindi na hipokritong sa hipokritong pamamaraan. Sabihin yung parang nakikisakay lang. Yung iba kasi gano'n, 'di ba? Kunyari, may mass na tawag doon, baptism. Yung kaibigan mo, invite ka. Magpa-baptize ka na rin. Lahat kami nagpa-baptize na eh. 'Di ba? Kasi ikaw nagpa-baptize ka kasi nga napilitan ka magpa-baptize. So kung sa tingin mo, gusto mo na yung by this time, totoo na po, hindi magpa-baptize ka ulit. Pwede din naman. To give you the reassurance, no, of your heart. Pero what I uh, say, kung ano yung maipapayo ko din is let's take kung ano yung pangako ng Diyos, kung ano yung kanyang statement, sabi doon, ah, yung eternal life sa pamamagitan ng kanyang anak, through His Son, Yahushua. So if you don't have Yahushua in you, in your heart, no, regardless kung nagpabaptize ka, regardless kung ah, sumusunod ka pa, no, gaya ng Pharisees, di ba? Over nga yung Pharisees, di ba? Nagdagdag pa sila ng utos para lang perfectly masunod, no? Akala nila kasi yun ang pamamaraan ng Diyos. Pero if you don't have Yahushua in your heart, hindi mo siya tinatanggap as master at anak ng Diyos at Mesiyas ng inyong buhay, you don't have eternal life. Yun ang totoo doon. Nakuha natin. Nakuha pa natin. Ayan. So yun ang ceiling natin, no? Yun ang ceiling natin. Sabihin, ah, we can do many things sa buhay natin. Pero without Yahushua sa ating buhay, we don't possess eternal life. Kasi sabi doon sa testimonya ng Diyos, lahat sa 1 John 5, lahat ng mga hindi tumatanggap sa anak, wala sa kanila ang ama. Ayun ang sabi doon. So kapag tinanggap mo ang anak, sumasa iyo yung ama. Kasi yun ang testimonya niya about sa kanya, anak na si Yahushua. Alright? So, yun ang lesson natin for the covenant. And hopefully, madami tayong natutunan. Purihin ang ating Diyos. And for now, tayo po ay mag-close in prayer na. Hallelujah. Hallelujah, Ama. Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa iyo sa mga biyaya ng iyong karunungan na pinagkaloob sa amin, Ama. Salamat po sa tipanan na binigay mo at kami ah, mga nasa dating kalagayang hintil ay nakasumpong sa iyong tipanan, nakapasok na sa pamamagitan ng iyong anak na si Yahushua. Kami po ay lubos na nagpapasalamat, hallelujah, sa ah, ah, mga biyayang ito na pinagkaloob mo sa amin. Tunay na ikay mabuti, kawal tapat, at lahat available. Lahat pwede na pumasok sa tipanan ito. Kung tatanggapin namin ah, ang iyong anak na si Yahushua. Hallelujah. Salamat po. Kami po ay nagpapasalamat din, hallelujah, sa mga pagkakataon na ito na nagtuturo ka sa amin. Bigyan mo nga po kami ng karunungan pa sa mga susunod pa namin mga journey. We ask for more wisdom. Give us the enough faith, more than enough faith. Hallelujah. And ingatan mo nga po ang bawat isa sa lahat ng mga gagawin pa today. Kung bigay sa amin ng provision, whatever we will do, pagtagumpayin mo nga po, Ama. And ikaw nga po ang aming provider, hallelujah. Ikaw nga po pagaling sa lahat ng iyong mga anak, sa mga karamdaman, hallelujah. And continue to move in our midst.
Pagkaisahin mo nga po ang aming mga puso, ang aming mga kaisipan sa iglesyang ito, at ikaw ang maluwalhati sa aming mga buhay. Minamahal ka namin, pinupuri, sinasamba, ito ang aming panalangin sa pangalan ng iyong anak na si Yahushua. Yun po mga kapatid, binabalik ko na po sa iyo.